My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Yung sa akin, during the lockdown, yung sobrang karurukan ng lockdown, natutunan ko mag-journal. As in, yung talaga? Yes. As in, everyday. Diary? As in, parang diary? Hindi ko alam kung diary siya pero parang yung journal na parang ano yung na-feel ko today. Ano ba yung nasa isip ko today. As in, parang siyang dump. Dinadump mo talaga yung yung... Ang root word ba niya is journey? Ang journal? Tanong ko si Arnel Pineda. Parang yung, di ba grabe kasi tayo nung nag-pandemic, na parang hindi mo alam, sobrang uncertain lahat, tapos yung trabaho natin at risk of losing our jobs, di ba parang ganyan. So parang nung panahon na yun, ang dark talaga nung times na yun, na parang feeling ko, kailangan kong mag-therapy. As in ganun level. And hindi ko na-enjoy yung online therapy kasi gusto ko yung interaction, which is impossible during that time. So face-to-face. What I did was journal. Okay. What I did was journal. Talagang sinusulit ko the deepest, the darkest, the pinakamaliliit na details ng thoughts ko. Pero tinigil ko siya kasi parang feeling ko tuwing binabasa ko siya, nare-relive ko yung feelings. Na parang nababalik ako dun sa dark place. Parang ganon. So parang sabi ko, parang hindi ko alam kung counterintuitive siya na parang, okay, gagawin ko siya to dump. Pero pag binabasa ko siya ulit, feeling ko, bumabalik ako doon na parang naka-move forward na ako ng ilang steps, babalik na naman ako ng several steps back. Parang gano'n. Atras si Jed. Abante ako, pero atras din ako. Napakaluma. Abante ako, atras ako. Kasi nga, galing lang natin sa 90s episode 2 weeks ago. Ang luma. Totoo. Pero yon, so parang ngayon, nare-realize ko nung pinag-iisipan ko tong question na to, na parang, siguro masaya ring makita ulit yung mga, kung tinuloy-tuloy ko yung pag-journal, masaya siguro malaman kung gaano kalayo na yung narating mo coming from that place. So, yun yung isang sana tinuloy ko. Sana hindi ko binitawan. Saan mo nilagay yung journal mo? Nasa Pilipinas. Naiwan ko. Kasi limited lang yung bagahe ko dito. Hanapin namin. Nasa ibabaw ng aparador ba yan? Tanong na kay Mara. Kay Mara at kay Clara. Baka may nagkapalit na twins. Jed, ito na. I think this is the plot twist talaga. May kakambal ka. Dapat sinunog mo. Actually, no. Oo nga, para mas ceremonial. Mas may drama. Totoo. Tapos nasa bus ka, no? Nagsinog sa bus. Selena. Nagpasabog ng bus. Totoo. Lagi ko sinasabi dun sa podcast ko na part ng healing yung pagbitaw, lalo na sa mga bagay na talagang humihila sa'yo para maka-move forward. Kasi yun lang naman yung gusto natin eh. Correct. Yung mag-move forward sa kung ano mang pinagdaraanan natin ngayon. Lahat tayo gustong mag-heal from trauma sa nakaraan, sa pagkawala ng trabaho, ganyan, break up, yung mga bagay na nasirang friendship, ganyan. Yun lang yung gusto natin. Pero madalas natatakot tayo na bumitaw kasi kakapit tayo sa kahit napakaliit na chance na baka pwede pa. Pero minsan sa pagbitaw natin, doon tayo nakakalaya na marirealize mo after mong bumitaw na ay, yun lang pala yung nagpapabigat sa akin. Yun lang pala yung pumipigil sa akin na mag-explore, mag-travel, maging masaya, magkaroon ng peace of mind. 'Di ba? Sa pagbitaw sa mga bagay na humihila sa atin pababa, pumipigil sa atin mag-grow, sa pagbitaw dun sa mga bagay na yun, dun tayo nagkakaroon ng chance para piliin naman yung sarili natin. Minsan kasi bumibitaw tayo kasi yun na lang yung last
option na kailangan natin gawin na no choice na tayo kundi ang bumitaw. Minsan kasi sarili mo na lang yung sarili mo na yung magsasabi. Nagkakaroon ng physical manifestation yung stress mo sa work, nagkakasakit ka na. Nagkakasakit na. Diba? Totoo yan. Minsan may mga bagay na kailangan mo talagang bitawan para lang makalaya ka. Diba? Sa pagpaparaya, doon ka makakalaya. Ay, ang ganda! Sa tanong naman na parang magiging fully healed ka ba as a person or in general? Para sa akin, part ng pagiging tao natin na meron tayong bigat din sa dibdib. Kasi yun yung mga memories na kinakapitan natin every time na haharap tayo sa isang mabigat na sitwasyon. Yung mga napagdaanan natin before, yung mga experiences natin. So, hindi ko masasabi na fully healed ka as a person, pero trying ka na mag-heal dun sa isang part ng buhay mo na pinanggalingan mo, na nasaktan ka, na nasira ka, na naubos ka. So, as long as willing kang mag-try, mag-heal, go mo lang. Hindi mo kailangan na hindi pa ako fully healed parang nakakatamad na, parang ayoko na, hindi naman ako gagaling. Pero imagine, napakadami mo ng pinagdaanan before, napakadami mo ng heartaches, heartbreaks, disappointments. Kailangan mo, at the end of the day, napiliin yung sarili mo na sa pagbitaw mo sa lahat, sa sarili ka kakapit. Pasok, Billie Eilish. Yun lang. Charot. Uy, pero ang ganda nung sinabi ni Marcelo. Ganda. Na parang siya, sa pagpaparaya dun ka lalaya. True. A tear fell. Yes. A tear fell. Oo. Tsaka isa rin sa mga na-realize ko na parang, di ba parang halimbawa ikaw, physically, pag nasugatan ka, yes, nag-heal siya na sugat. Pero at the end of the day, may scar. Yung parang hindi naman siya talaga fully nawawala. Di ba? Parang may palatandaan may mark. Sa part na to, na nasugatan ka sa bandang yan. Talagang sa buhay, hindi ka nga talaga mag-heal fully. Kasi nga, magsasara lang ang sugat, pero nandyan pa rin siya bilang alaala. Di ba? Na parang correct. once in your life. Magkikeloid lang siya. Oo. Namukol. Nagkamarka. Kung kinaya yung keloid. Oo. Diba yung heartaches mo, pag malamig, sasakit, ganyan. Oo, totoo. Ganyan. Agree. Ang ganda. Parang gusto ko magpa-diamond peel. Bukas na bukas. Diamond peel. Magpa-fraxel. Gusto magpa-fraxel bukas. Yes. Ganda. Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Rest easy with Aura. Visit AURA.com/safety today.